Question, mga attorney, galing kay Nancy de la Cruz. Yeah. Sabi ni Nancy de la Cruz, may kilala po ako nag-join sa investment sa kontrata. Okay naman po, unang kita 10% for 3 months. Pwede mo idiretso o i-withdraw lahat ng in-invest mo. Almost 500k po. So pagka 3 months, di ko po kinuha interest. Nagdagdag pa ako ng 500k. So 15% na. So all in all, 150k na tubo sa 500k plus 500k total po ay 1,150,000 na ng matapos unang buwan. Wala pong ibinigay na tubo. Pangalawang buwan, wala pa rin. Pangatlong buwan, nawala na siya. Yun. 2018 po yan nangyari. Ang tanong ko po, ang lahat po ba ng kinita ng pera ko, kung kakasuhan siya o i-demanda ang 4 na taong tubo at kapital ay makukuha ko? Kung lahat, kung hindi naman babayaran, makukulong po siya, kaya siya, kasi in-scam niya ako, up until now, walang balita kung nasaan na po siya. Ay, magandang question yan, sino? Attorney Meg, Attorney Mac, no? Kung hahabulin niya yung sinasabi niyang scam sa kanya, ang sisingin ba sa niya yung kabuuang tubo nung kung ilang taon siyang tinakbuhan nitong ng scam sa kanya? Ganun ba yun, mga attorney? Okay. Bale ganito po, no? Siguro subukan muna natin hatiin kasi dalawa yung gusto niyang hingin. Number one, Okay. yung kapital, no? Yung parang 1 million ata ang ininvest niya eh. 500k tapos Total, 500k. Opo, tapos yung isa naman po ay yung tubo na 150k. So doon po sa kapital, definitely, pwedeng-pwede po niyang mabawi ito. So na-mention po natin kanina, no? Ito yung parte ng actual damages na pwede niyang hingiin doon sa pinag-investan. Yung pagdating naman po doon sa interest na 150k, so babalikan ulit natin, entitled ba doon sa tubo? Kasi baka mamaya kung aaralin yung circumstances, baka hindi naman talaga tumubo or ayun nga, may tubo at entitled talaga siya pero hindi lang binigay. So pagka ganyan, kunyari magfa-file tayo ng kaso sa korte. Ang nakikita po kasing kaso dito ay estafa kasi doon sa bandang huli na ng kwento niya, sabi niya nagtago na, nawala na daw. Oo, so ano na to, no? Parang indication na ito na may panloloko kasi tumakbo na eh. So pwede po siyang pumasok ng estafa. Doon po sa pag-file ng estafa, kailangan ilagay doon, banggitin yung parte ng kontrata na nagsasabi na entitled doon sa interest, and then kung may proof ba, kung meron man na talagang entitled siya doon sa interest o doon sa returns, doon sa tubo, ipakita po niya. Kasi pag hindi po naipakita na talagang entitled siya sa tubo, bukod doon sa kontrata, no? Kasi ang kontrata, ano yan eh, parang promise lang kasi siya. Hindi siya yung actual na, yung pag-arise nung tubo. Ang tubo kasi depende yan sa sitwasyon. So, pagka naipakita niya na talagang entitled siya doon sa tubo, di pwede naman po i-grant ng court yun kasi karapatan na niya yun. So, ayun po. So, Attorney Meg, isa sa mga kailangan patunayan is kumita siya or may kinita, no? Yung ininvestan, no? Yes. Okay. Ganun pala yun, no? So, pero kung ang claim niya is, wala akong kinita, nalugi pa nga ako, ganyan. So, ang medyo mas entitled lang siya dun sa principal na investment. Okay.